Gandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Welcome back ulit sa channel natin. For today's video, yon, mag-update ulit tayo sa mga ibon natin dito sa sa aviary natin. Tapos may mga sinalang din tayo na kalapati dito, papakita ko rin sa inyo. Tara. So dito mga kalapatids, mga kaibon, yung Opa Pale Follow project natin, yun, nakapisa na 17 kaninang umaga, sinilip natin, pisa na. So papakita ko sa inyo, tara. Medyo masungit lang yung hen natin dito. Alam nyo naman, matapang to, hindi naman talaga lumalabas ng kulungan to, ng nest box. Pero kakatukin pa rin natin para lang tawag dito, ready siya na alam niyang bubuksan natin yung yung nest box nila. Yun, talagang ayan, nakaharang. Pag tiyatanggal ko lang to, yung harang, pero binabalik din natin, ayun, agad-agad. So sisilipin lang natin yung inakay niya. Nasaan na? Hindi natin makita. Ayun, ayun guys, yung inakay niya. Blue series na naman yung nilabas niya, Blue series na naman yung nilabas nila. Yun, sana mag-opa. Tapos dito sa Lutino Opa project natin, ganun pa rin. Dalawa pa rin yung pisa, Yun, dalawa pa rin yung pisa. Wala pang napipisang bago, pero parang may crack na yung isa. So bukas tignan natin kung may pa may pisang bago, napakain yata, naistorbo natin yung mga ibon. Yun, ito yung parents niyan. Yung green split opa, split ino, split par blue, nakak natin. Tsaka yung Lutino hen natin, Ang pansin ko dito sa Lutino hen natin, pag nagkakaroon ng inakay, laging ganyan yung itsura niya, parang laging stress. Pero natural sa kanya yan, pag may inakay siya, laging ganyan talaga yung itsura niya. Yan yung napapansin natin sa kanya. So dito sa Red Factor Opaline project natin mga kaibon, check natin kung may itlog na, kung may itlog na yung mga alaga natin dito. Sana may itlog na. So yun, wala pa rin itlog. Wala pa rin itlog yung mga alaga natin dito. Pero kung mapapansin nyo tong hen natin, yun, yung pitan niya medyo magana, medyo laglag na. Baka anytime mangingitlog na ulit to, kaya yun, sana mag-fertile naman yung itlog nila. Yan ang ID ng mga yan. Yung kak natin yung nandun sa dulo, green post RF, split opa line kak, post RF, post Pale Follow, possible split dilute din. Tapos itong green new wing opaline natin, post RF naman. Tapos dito sa isang red factor opaline project natin, yung galing sa tropa natin, eto dito natutulog yung isa. Hindi ko alam yung kakto yung hen check natin. Yung hen yun yung nasa baba, eto yung kak, kasi ito yung U-wing yun yung pinagkaiba nila, yung pagka-U-wing. Ito U-wing to, ito yung kak natin nandito. So hindi sila pumapasok ng nest box, hindi ko alam kung bakit. Pero kapag di pa rin sila pumasok ng nest box, siguro lilipat natin sila ng pwesto. Baka ayaw nila yung pwesto. Lipat natin ng pwesto. Aanuin pa natin, check natin ng mga ilang araw pa, Pero nung minsan nakita ko kasi sumisilip na yung isa sa nest box Siguro yung pwesto. Kaya yun,
lilipat natin ng pwesto yung mga ibon natin. So ano, pag check natin para ano natin, tawag dito, ma-monitor natin, no, kung ano, kung kasi pwede nang i-breed to mga to eh. Pwede na silang i-breed. Ayun, no, yung isa hindi ewing, yung isang ewing siya. Magkapatid yan, no. Ready to breed na, matured na to, sabi ni ano, ni sir, no, na nagbigay sa atin. So possible cock yung isa possible hen, no, sa ano, sa behavior. Ang ID ng mga to, blue split opaline if cock, post RF, possible split pale fallow, possible split dilute. Yan yung mga ID nila, napakaganda mga ibon. So dito sa Lutino Opaline project natin, check natin ulit kung nadagdagan yung itlog nila at kung ano, nag-fertile yung last egg nila, no. Kasi kung natatandaan nyo, 'di ba, 4 lang yung itlog nung nakaraan, pang ilang days pa lang nun, tapos 3 fertile dun sa 4. So check natin kung nadagdagan yung mga itlog nila at tsaka kung nag-fertile pa yung isa. So yun, tara, buksan natin yung pinto, palabasin lang natin yung hen. So yun, medyo ginawa din ng anong hen to, gumawa din ng masukal na ano, pero di na masyado. So yun, 4 lang talaga yung itlog nila, pero check natin, wala talagang laman yung isa. So 3 lang talaga, 3 lang talaga yung fertile, no. Diba? Wala laman. Ba, alam ko to. Wait lang, papatay natin yung ilaw ng ano natin, video natin. Alam ko 3 yung fertile dito eh. Dead on shell yata yung isa natin. So yun, naging 2 na lang yung fertile, na dead on shell yata tong isa na to. Kung napapansin nyo, yun, may red siya dun sa ano, hindi natuloy, no. Dead on shell na to sigurado. Yun, naging 2 na lang. Bad news. Imbis na 3 ang fertile, naging 2 na lang, guys, no. Yung fertile dito sa Lutino Opaline project natin. Sayang naman. So yun, dito sa baba naman, yung Crimino Opaline project natin na yun, katabi. Wala pang itlog to sigurado, kaya hindi na natin sisilipin yung nest box na ito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, no. Nakalapati natin na sinalang natin dito, kasama ng mga ibon natin yan. Kung mapapansin nyo, ito yung mga ibon natin, nasa taas sila, nasa baba. Yun. Ito, parehong Mariano Lee online yung ano na ito, yung ID ng mga ibon na to, no. Etong hen na to, kapatid niya sa ibang clutch, yung nag first overall champion nung tropa natin, no. Ang pangalan ng loft ng tropa natin, Yos Gumabon Loft. Yun, no. Kay paring Soy Soy, yun, shoutout sa'yo. Maraming salamat dito sa ibon na pinira mo, no. Ang ginawa natin dito, kinondisyon natin yung ibon. Tapos yun, pagkaraan ng 1 linggo, nakita ko kasi ano na sila, ready to breed na sila, maganda rin katawan. Kaya yun, sinalang na natin. Pati itong kak na to, itong barako na to, Mariano Lee online din to, no. Pero di ko alam kung ano, kung kamag-anak niya yung nag first overall champion ng tropa natin. Basta ang alam ko, etong hen lang, no, yung kamag-anak nung nag first overall ng tropa natin. Tapos dito naman sa baba may nakasalang din dito. Isa na yung itlog nung ano natin dito, nung raiso natin. Etong kak natin na raiso,
Eto, pisa na yung itlog niyan. So, ang naging itlog nila, ang naging inakay nila, isa lang. Isa lang yung initlog ng hen natin na checkered. Ito yung hen natin na checkered. Ayan, no? Yan. So, silipin natin yung ano. Yung inakay nila. Kakapisa lang nito kanina eh. Ito namang raiso na to. Ayun. Yan yung inakay nila mga kaibigan, mga kalapatids. No? Ayun. Ito namang raiso na to. Galing to kay Sir Asyong Bartolome, no? Gift bird niya sa atin to. Bali, nag-port overall champion yung kapatid nito, no? Dun sa bayaw niya. Race, ang ID nito, Florizone X Raiso, no? Tsaka may halong ano, crack 52, no? Yung lahi ng ibon na to. Kaya ano, yun. Dapat isasakay natin ng karera to, kaya lang binread na lang natin. Tapos ito yung pinaris natin sa kanya, galing din sa tropa. Di natin alam yung bloodline nito eh, pero yung singsing niya naka ano siya, naka C-race siya, no? C-race yung singsing niya. Yun, maganda naman, kaya pinagpares natin sila. Check natin kung anong magiging ano, resulta ng breed nila, no? Kung compatible ba yung dugo nila. So masusubukan natin yan sa mga sa anak nila, no? Sa inakay nila pag lumaki. So yun, may isa pang nakasalang tayo dito sa ibunan natin, no? Nandito rin to sa ibunan natin, yung breeder na to. So ang lahi ng mga ibon na to, yung Japan Alasingsing natin, ayun, yung velvet na yun, no? Japan Alasingsing. Tapos yung kak natin na yun, yung blue bar, galing din kay Sir Asyong yan. Ang lahi naman yan, Vandenbroek X Masarela naman yung lahi nung kak natin na blue bar. So ito yung mga inanak nila, isang checkered, tsaka isang ito parang golden na checkered, no? Mali, ano siya, light yung color niya. Ayan, no? Napakaganda. Nakasingsing to ng mga ano eh. Bumili tayo ng singsing sa Parea Club 2025. So yun, baka ilalaban natin itong mga to. Syempre, siningsingan natin. Masusubukan natin yung mga lahi nito kung okay ba, kung compatible ba yung dugo nila. Nasa kalapati din kasi yan eh. Kapag compatible yung dugo nila, yun, magagaling yung mga iaanak nila. Pero kapag hindi sila compatible, no, yun, binabaklas natin kapag yung mga nagiging inakay nila ay hindi ganun kagaling, hindi dumudulo, hindi ganun kagaling sa karera. Yun. Pag ganun, dapat binabaklas, iniiba ng kapares, no? Kapag ano, ikot-ikot nyo na lang yung mga kalapate nyo. Kapag nakita nyo yung tamang pares nila, kapag naglabas ng magaling, dumudulo, yun, ang kulang na lang doon talaga yung ano, pag-aalaga. So ganun lang sa amin yung technique namin sa pagkakalapate. Tapos yung Japan Alasingsing natin to, galing yata to kay ano, Sir Don Orayas, no? Sa ano, sa tropa ng kapatid ko, yun, Don Orayas yung pangalan niya sa Facebook, no? Shoutout kay Sir Don Orayas, no? Maraming salamat sa napakagandang ibon na ano, binigay mo, no? Yun, binirid na natin. Masusubukan natin lahi ng mga ibon mo, sir. Yun, napakaganda. So yun mga ibon, nag-update lang ulit tayo dito sa ibonan natin. So far naman, no, okay naman yung mga breeder natin. Yun lang, yung sa Lutino Opaline Project natin, yung sa likod, yung nasa pinakataas yun, tatlo yung fertile nung una, yung isa na nag-dead on shell, no? Hindi natin alam kung bakit, baka sobrang init siguro ng mga nakarang panahon, or hindi natin alam eh, siguro sa panahon. Pero yung dalawa fertile pa rin. Sana yun, yung dalawa sana makapagpalabas tayo ng ano, ng Lutino Opaline, no? Doon sa dalawa man lang na itlog nila. So every class naman naglalabas sila ng ano, Lutino Opaline.
Nung nakarang clutch, 6 yung itlog nila, 3 Lutino Opaline yung nilabas niyan actually. Kaya lang namatay lahat yung 3 Lutino Opaline, no? Yung isa malaki na, 2 weeks old na yata yun or above, na deads pa rin. Dapat i-gift bird natin yun kay Sir dun sa nagbibigay sa atin ng ibon, kay Sir Lopez, no? Pero yun, di na natin na gift bird, na kaya nga sa kanya kasi naipangako na natin yung ibon, tapos yun na deads niya. Pero pag nagka visual ulit tayo ng Lutino Opaline, yun bibigyan natin siya ulit, no, gift bird, dahil marami nang nabigay sa atin si Sir RBQ Lopez, no. Kaya yun, tayo naman yung magbibigay sa kanya ng ibon. So yun, okay naman yung mga natin dito, mga ibon natin, yung mga breeder natin, tapos yung mga kalapati din natin, no, okay din naman. Meron din tayong kalapati dito sa ibonan natin, no. Hindi ko lang naipapakita ng mga vlog natin ng mga nakaraan, no. Kaya halos nang naipapakita natin dito mga lovebirds lang, pero actually meron talaga mga kalapati dito na binibreed tayo. So yung mga nandito sa loob, may mga linyada lahat yan. Yung iba, yun, may certificate, may yung kapatid ng nag-first overall champion nung tropa natin, no. May certificate yun, tapos may alam ko yung trophy, may trophy yata yun sa kanya. Hindi ko lang alam kung nabasag yata or basta meron yata yun. Tapos yung ibang breeder natin, nandito sa labas, no. Kung makikita nyo tong light cage natin, yan, may bintana yan. Diyan sa labas niyan, yung ibang breeder natin na mga kalapate nandyan. So yun mga kaibon, mga kalapatids, no. Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw, no. Nag-update lang tayo dito sa natin, ibonan natin, no. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. So sa mga gustong sumali ng free raffle birds natin, paano ba makasali? Dapat mag-follow lang kayo sa Facebook page natin, tsaka mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel natin. Automatic makakasali na kayo sa free raffle birds natin, no. Every clutch ng mga ibon natin, namimigay tayo ng mga libreng ibon dito sa ibonan natin. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat, ingat, and God bless po sa inyong lahat.